Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa Lunes po ay muling ipatutupad ang NCAP. Ito po yung No Contact Apprehension Program ng MMDA. Ito po ay pinatupad na noon, subalit inigyan ng TRO ng Supreme Court. Ayon po kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ay ipatutupad nilang itong muli katulad din ng mga naunang ginawa po nila. Ang NCAP ay gagamitin ng mga traffic management agencies upang maipatupad nila ang mga batas trapiko sa pamamagitan ng paggamit ng mga traffic enforcement cameras at mga closed-circuit television para mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko kahit walang mga traffic enforcers. Matatandaan na noong August 30, 2022, ang Supreme Court ay nag-issue ng temporary restraining order para isuspinde itong NCAP ng MMDA at ng siyudad ng Manila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Kasama din na pansamantalang pinigil ang LTO na magbigay ng mga informations ng mga motorista sa mga local government units na nagpapatupad ng NCAP. Bago pa po mag-issue ng TRO ang Supreme Court dito sa NCAP, ay marami na pong mga cities at probinsya ang gumagamit po nito, katulad po ng Parañaque, Valenzuela, Manila City, Cauayan, Isabela, Bataan Province, yung Roman Superhighway, Muntinlupa City, Quezon City, San Juan. Yan po yung mga cities at probinsya na gumagamit na po ng NCAP. Pero dito po sa partial lift ng TRO dito sa NCAP ay hindi pa rin po kasama itong mga nabanggit kong mga cities na to na magpapatupad po sila ng NCAP. Only major Metro Manila roads na nasa ilalim ng MMDA ang nasasakop sa pagbabalik ng NCAP. Tulad ng EDSA, C5, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Ross Boulevard, Ortigas Avenue, Macapagal Boulevard, ang Marcos Highway, Marikina portion, Katipunan Avenue, West Avenue, E. Rodriguez Avenue, Hilpuyat Avenue na nasa ilalim din ng MMDA ay hindi pa kumpirmado kung isasama sa pagbabalik ng NCAP sa Lunes. Ang ilan po sa mga reklamo nung unang ipinatupad po ito, mga private vehicle owners, public utility operators, at pati yung mga pampasadang mga sasakyan, ay yung meron na pala silang penalties, meron na pala silang mga violations, hindi pa nakakarating sa kanila. Hindi nila alam na mayroon silang babayaran. Kaya nga po, mayroong isang abogado na nag-file po ng kaso tungkol dito. Pero mamaya babanggitin ko po sa inyo yan. Ngayon, dahil sa karamihan naman ng mga sasakyan na ibinebenta na hindi na ipapa-transfer ang ownership, yan ang mga nagkaroon ng maraming problema. Kaya po mga kapatid, itong NCAP na to, sasalubong ito sa maraming mga reklamo at sasalubong ito sa mga nagkaroon ng sasakyan na hindi nila na ipatransfer ang ownership at hanggang ngayon ay ginagamit nila, pero ang dating nagmamay-ari, yung iba, wala na. Yung iba, walang hawak na deed of sale. Yung iba, walang hawak na mga IDs, mga dokumento para maipatransfer nila ang ownership. Noong August 3, 2022 ay nag-file ng petition for certiorari sa Supreme Court laban sa LTO, ang isang transport group, at sinundan din na nag-file ang isang Manila-based lawyer. Dahil sa pinailan siya ng 4 na violations of obstructing pedestrian crossing from May to July 2021 na hindi siya nasabihan, at pagdating ng June 2022 ay hindi na niya nairehistro ang kanyang SUV dahil mayroon siyang babayaran na multa na umabot ng 20,000. In his petition, the lawyer also alleged that the ordinance violates motorists' right to privacy, as anyone can look up traffic violations associated with a vehicle registration plate on the website of the Manila City Government, which shows that the personal information of the vehicle owner. The lawyer also claims that the lack of transparency surrounding the monitoring system opens the possibility of it being used by criminals who might pose as public officers who may extort vehicle owners with NCAP violation. Pero dahil sa may urgent motion ng MMDA sa Supreme Court mula sa opisina ng Solgen na humihingi na i-lift ang TRO sa NCAP, dahil ayon sa MMDA ay kailangan na maipatupad ang NCAP dahil sa kailangang i-manage ang traffic flow at mapaigting ang paghuli sa mga traffic violators habang ginagawa ang major rehabilitation sa EDSA. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda naman talaga ng layunin nitong NCAP. Kaya lang po, dahil sa maraming tatamaan nito,
Dahil dito po sa atin sa Pilipinas, marami pong nakabili ng sasakyan na hindi pa na-transfer sa sarili nilang pangalan ang mga sasakyang ito. Ako lang merong 2. Ngayon, paano ngayon ang mangyayari kung ako ay magkaroon ng violation, gagamitin ko yung sasakyan, hindi pa sa akin nakapangalan, mapupunta yan ngayon, yung paniningil na yan, dun sa dating nagmamay-ari. Na-experience ko na po yan noon. Nung ako'y nandyan sa Manila, no? Ako po ay nagkaroon ng violation at yung pong ticket ay ipinadala doon sa binilan ko ng sasakyan. Ngayon, ito naman ang magiging problema. Paano kung patay na yung dating may-ari? Or paano ngayon kung wala ka man lang deed of sale dahil hindi mo ngayon maipatransfer yung sasakyan sa pangalan mo? Saan ngayon mapupunta yung mga paniningil na yan? Ang sabi po doon sa mga nababasa natin, titignan mo nga daw doon sa website, kung sa Metro Manila government yan or kung saan mang mga bayan. Pero dahil nga po ngayon ay sinabi naman na hindi pa po kasama itong Manila, itong Quezon City at yung mga ibang bayan na nabanggit ko dito sa muling pagkapatupad ng NCAP, ay dito ka ngayon titingin sa website ngayon ng LTO or maaari ng MMDA kung meron. Kung ikaw ngayon ay may violation sa NCAP. Kaya kung magwawalang bahala ka dito sa NCAP, ay magagaya ka doon sa abogado na nag-file ng kaso sa Manila noong nakaraan. Dahil nga po sa hindi naman lahat tayo ay marunong gumamit ng internet at yung iba naman talaga sobrang busy, no? Karamihan dyan yung mga nagtitinda sa palengke, karamihan dyan yung mga bumabiyahe dyan sa Divisoria at yung mga may motorsiklo. Maraming tatamaan nito na magkakaroon ka ngayon ng violation na hindi mo ngayon alam na meron ka na palang penalties katulad nitong abogado nga na nandito na nagkaroon siya ng violation, 4 na violations, parang ang lumabas doon, 5,000 isa. Kasi 20,000 na sinisingil sa kanya nung irirehistro niya na yung kanyang SUV. Ngayon, maaaring maulit yan kasi hindi po perpekto. Sigurado, ang hindi masyadong mahihirapan dito ay yung bumili ng sasakyan at sa kanila nakapangalan yung sasakyan nila. Kung magkaroon ngayon sila ng mga penalties at violation at pagdating ng renewal ng kanilang rehistro, titignan, may violations ka, kailangan mong bayaran to. Kung hindi mo aasikasuhin na titignan na ikaw pala ay may violation. Pagdating ng registration, ayan, maglalabasan ngayon yung mga violations na ginawa mo. Pero ang tanong, makokontest mo ba yun? Maipapakita pa ba sa'yo yung video na yun? Kung halimbawa, 1 taon na yung lumipas o halimbawa, 6 na buwan na yung lumipas, meron pa bang video na maipapakita na ikaw talaga ay nagkaroon ng violation? Kasi yung ipinadala sa akin noon, nung ako ay nag-violate dyan sa Manila, ako po ay napagawi ako sa kanan, o swerving yata yun, ang tawag doon, ang pinakita lang naman doon sa papel na ipinadala po, ay picture lang talaga na ako po ay nag-swerve. Isang frame lang yun. A picture paints 1,000 words, di ba? So ngayon, paano mo ngayon yun i-contest? Hindi naman pwedeng i-contest mo yon dahil kung halimbawa magre-rehistro ka na ng sasakyan mo, magtatagal ngayon, ang laking abala. Yan yung mga tanong natin. Ito pong mga babanggitin ko po dito ay mga tanong. Halimbawa, paano kung hindi mo na talaga mapatransfer pa sa iyo ang ownership dahil sa kulang ng dokumento? Expired ang ID ng dating may-ari. Naku, yan ang isang malaking problema. Kasi noong araw, naalala ko, nung may binili akong sasakyan, yung ID na expired na. Dahil nga po, taunan, yung nakalagay doon sa ID na yon, merong expiration. Nung nagpa-transfer ownership ako, naipatransfer ko pa yon at hindi ako nahirapan. Pero ngayon, napakahigpit. Kapag expired ang ID, nung binilan mo ng sasakyan, hindi mo yan maipapatransfer sa'yo. Mali. Hindi yan pwede. Hindi nila tatanggapin. Tapos, paano kung halimbawa, yung sasakyan ay galing talaga ng probinsya? Paano ngayon yung mga papeles niyan? Paano ngayon yung confirmation niyan? Doon sa LTO sa province at maging doon sa highway patrol, yung clearance niyan. Naku, ang dami pong magiging problema, mga kapatid. Kaya nga po, itong pagpapatupad ng NCAP na to, yan ang kaakibat niyan. Dahil once na ikaw ay magkaroon ng violations, ang susunod dyan ay yung registration. Kung hindi nakapangalan sa iyo yung sasakyan, magkakaproblema ka, paano kung patay na? Ngayon, kung paano kung dumami yung violations mo na hindi mo alam at nagpatong-patong, ang halaga halimbawa ng motor mo ay 15,000 na lang,
tapos ang violations mo ay 25,000 pesos, ano nang gagawin mo? Hihinto mo na lang yan. Di ba? Phase out na ang mangyayari dyan. O phase down yan. Kasi, ba't mo pababayaran yung violations mo? Ang motor mo ay 15,000 lang. Kaso may problema doon. Since nagkaroon ka ng violation, baka mamaya magkaroon ka ng problema sa LTO pag hindi mo isettle yun. Di ba? O halimbawa, motor mo talaga yun, nakapangalan sa'yo, nagkaroon ka ng violation, di pangalan mo yun nandun. O ngayon, bumili ka ng bagong sasakyan, nakapangalan ulit sa'yo, hindi ko alam kung ano mangyayari. Di ba? Okay, nag-renew ka ng lisensya mo, hindi ko alam kung ano ang epekto ng NCAP diyan sa mga bagay na yan. Mga kapatid, ito po itong mga binabanggit ko dito ay mga tanong. Kasi hindi ko rin naman talaga alam pa kung ano ang mangyayari na epekto na good and bad nitong NCAP. Halimbawa po, paano kung ilang linggo na ang nakalipas? Babalikan pa ba nila ang mga videos para patawan ka ng violations? Halimbawa, nung pang nakaraang buwan, nagkaroon ka ng violations. Yan ba ay counted pa na kung ngayon nila titignan doon sa mga video at lalagyan ka ngayon ng violation? Kailan po ba nila gagawin yon? Kasi hindi nga natin alam kung ano ang mangyayari dito. Kasi nandiyan naman sa file nila yan, yung mga videos na yan. Baka mamaya kailangan nila ng, dagdagan pa may mga huli, search lang naman nila yan. Nanggaling po kasi ako sa GMA7 May mga video files baka mamaya, gaano ba kahaba yung ng panahon, yung sakop, kung ikaw ay papailan ng penalties dahil makikita nila doon sa video. Ipaliwanag nyo po sa amin, MMDA, kung paano po yan. Ngayon, mga kapatid, mayroong mga violations na hindi mo kasi ini-expect na gagawin mo nagkamali ka kasi karamihan ngayon umaasa doon sa Google Map or kaya doon sa Waze. Kaya lang minsan, itong dalawang applications na to, nandun ka na pala sa kanto, hindi pa magsasalita. Kaya ang mangyayari ngayon, mapipilitan kang mag-swerve o lumipat dito sa kanan. Huli ka ngayon. Wala kang ligtas ngayon dahil may camera. Hindi katulad nung dati, kung wala namang traffic enforcers doon, lusot ka. Pero ngayon, wala. Pag iyon ay ginawa mo, huli ka dahil may camera. So ngayon, kanino ka hihingi ng paumanhin? Kanino ka magsosorry? Kasi kung may enforcers dyan, pasensya na po kayo kasi gamit ko Waze Google Map. Late na po siya nagsalita. Lalampas naman ako ang traffic, hindi ko na alam kung paano gagawin. Kaya ako po ay kumana na. Wala kang ganun na makakausap. Yun nga kasi ang iniiwasan nila dito Dahil lang sabi po nila, sobra na nga ng traffic, magbabiolate ka ngayon, tapos makikiusap ka pa, makikipag-away ka pa, makikipagsagutan ka pa doon sa mga enforcer. Wala na yan. Wala nang usap-usapan. Di ba? Pag nag-violate ka, okay, alis ka na dyan kasi video yan Hindi mo alam nag-violate ka. Ganun ang mangyari. Wala nang puso. Wala nang puso. Kasi wala kang kakausapin Di ba? Iyon ang ina-avoid nila rito. Para daw po makatulong yon sa magandang traffic flow. Di ba? Okay din yung iniisip nila, no? Pero alam niyo sa totoo lang, makakatulong din to ng malaki talaga sa traffic. Kasi yung mga unregistered vehicles na yan, huli yan. Huli yan. Dahil kung ikaw ay makikita, mapapansin yung plaka mo, malamang doon sa MMDA at pati dyan sa LTO, magiging abala sila dyan. Plate number, expired, expired na yan. Okay, violation. Padala sa'yo. O kaya, hindi umiilaw yung brake light dyan. Violation. O sa gabi naman, walang park light. Violation. Ang dami. Hindi ko alam kung gagawin nila to, pero siyempre, traffic rules ang masusunod dito. Traffic laws. Kung wala kang headlight, patay ang isang headlight mo. Naku, violation yun. Kahit saan yan. Pagdating sa mga kalsada natin, violation yan. Hindi ko lang din alam kung halimbawa, pupunta ka sa kanan, hindi ka nag-signal light, kung may violation yun. So, ang daming pwedeng mangyari dito. Pero hindi kasi natin alam. Ano ba talaga ang laman niyang NCAP na yan? Yan ba ay doon lamang sa mga matitinding violations or pati itong mga magagaang violations na to? Yan ba talaga ay ipapile sa'yo or ipapine sa'yo? Parang nakikita ko lang ito opinion ko lang. Kasi yung mga lumang mga sasakyan talaga na hindi mo na kayang ipatransfer pa sa'yo ang ownership niyan, papunta yan sa phase out. Kasi hindi mo nagagamitin Kasi napakamahal ng violations kung unregistered yan, kung hindi papayagan ng LTO na marehistro yan.
Kung wala din naman silang gagawin na paraan para marehistro mo yung mga lumang sasakyan na sabihin nating wala na talagang makikita pang buhay doon sa dating may-ari, ano na ang gagawin natin sa mga lumang sasakyan na yan? So, yung mga mahihirap na mayroong mga ganyang problema, hindi ko alam kung anong maitutulong ko sa inyo. Hindi ko alam kung anong maitutulong ng mga politiko para diyan sa problema na yan. Ngayon, yung mga mayayaman, yung can afford na makabili ng sasakyan, pag bumili kayo second hand, siguraduhin nyo, maipapalipat nyo sa inyong pangalan ang ownership ng mga sasakyan na yan. Dahil yan ang unang-unang tatamaan yan kapag ka po kayo ay nagkaroon ng violation at hindi nakapangalan sa inyo yung sasakyan na yan, siyempre, mapupunta ang violation doon sa dating may-ari. Pagka ngayon, yung dating may-ari ay nag-renew ng kanyang lisensya, or nag-renew siya ng panibago niyang sasakyan, yung registration, makikita doon, may violation. Yung kanyang pangalan doon sa LTO, siyempre, hindi ko alam kung kasama yon, no? Dahil hindi naman yung sasakyan na yun yung nagkaroon ng violation. Yung sasakyan ay binenta niya. Paano yun? Nagkaroon ng violation yun. Baka ganun din ang mangyari. Damay din talaga siya. So, magkakaproblema siya. Another, ayusan na naman yan. Usapang legal na naman yan. Siyempre, magkakaroon ka, ilalabas mo ngayon yung mga affidavit mo na naibenta mo na yan, abala din talaga. May abala din to. Kaya po, kung kayo magbebenta ng sasakyan, ito na yung AO na pinag-usapan nung nakaraan. Diyos ko, akala ko maaayos to. Pero sigurado, connected yan dyan. Dahil, kung yung sasakyan na yon ay hindi ipinarehistro nitong nakabili, ano gagawin mo? Na sa bawat violations niyan, pupunta sa iyo yan. Ano gagawin mo dyan? Aasa ka na lang ba sa darating sa iyo yung mga violation na notice niyan? Hindi, di ba? So anong mangyayari? Tanungin natin itong si MMDA at si LTO, anong mangyayari dyan? At ano rin naman ang mangyayari doon sa nakabili na patong-patong na violations ang ginawa niya, hindi naman sa kanya ngayon masisingil yung mga penalties noon dahil hindi nakapangalan sa kanya yung sasakyan. Alam ko marami pa akong kulang na dapat itanong dito sa NCAP. Ngayon, baka isipin ng mga nasa probinsya, ay okay lang yan, sa Metro Manila lang yan. Kaya nga MMDA, Metro Manila Development Authority. Nako, mga kapatid, sa Bataan nga meron no? Diyan sa Roman Superhighway. Kasi ngayon, partial pa lang yung paglilit nitong NCAP. Dito pa lang sa MMDA, pinayagan ng Supreme Court na ituloy nila dahil nga merong ongoing na trabaho dyan sa EDSA. Major repair ang nangyari dyan sa EDSA, kaya pinayagan itong motion ng MMDA. Ngayon, meron na rin naman talaga sa mga cities tulad ng Parañaque, Valenzuela, Manila City, Cauayan, Isabela, Muntinlupa City, Quezon City, San Juan. Sigurado marami pang gagaya dito. At kapag ang buong Pilipinas, or sabihin mo, kalahati ng cities sa buong Pilipinas ay sumunod na dito sa NCAP na to, naku, paano yung mga sasakyan natin? Anong gagawin natin dito sa mga sasakyan na ito? Itatapon na lang ba yan? Ihihinto na lang ba natin yan? Sayang naman yung mga pinagpagura natin dyan. Talaga namang tinago mo yung sasakyan na ito, inayos mo, at yun nga, kahit nga sabihin mo nga medyo bago pa, paano kung hindi nga napalipat sa pangalan mo? Marami pong ganyan, maraming kasong ganyan. Anong gagawin natin? Sino ang tutulong sa atin para dito sa mga problema na to? Kung successful ang NCAP, congratulations. Talagang okay yan kung halimbawa mababawasan itong mga unregistered na mga motorsiklo na ginagamit sa mga krimen or itong mga four wheels din na yan na hindi inirirehistro. Si MMDA sana at si LTO, umisip din kayo ng paraan kung ano gagawin namin dito. Kami naman ay tutulong sa inyo, lalo na't maganda or kung maganda talaga ang epekto nitong NCAP. Maaasahan nyo po na kami ay tutulong dyan. Pero siguradong maraming tatamaan na mga motorista dito na nagmamay-ari ng mga sasakyan. Kaya sana maisip nyo rin po kung paano nyo kami tutulungan. At sa mga nanood po nitong vlog ko po ngayon, tulungan nyo rin po ako na magtanong sa kanila. Ano pa yung mga dapat nating hinga ng sagot dahil once na itong NCAP na to ay maipatupad na at hindi na pigilin pang muli ng Supreme Court, tuloy-tuloy na to. Yung mga problema na meron na ngayon, na existing na ngayon, paano ang gagawin natin dyan?
Mga kapatid, sana po ay nagustuhan nyo itong vlog ko na to. At ito naman po ay hindi dahil sa gusto ko lang gawin. Pero talagang apektado rin po kami dito. Lalo na po ako talyer. Maraming mga sasakyan dito, naku sa totoo lang, mga luma na. At paano kung itong mga sasakyan na ito ay hindi nila naipatransfer sa pangalan nila ang ownership. Naku sa totoo lang, marami po. Kaya nga po yung mga nakakausap ko dito sa araw-araw, yan ang numero unong problema nila. Paano kung mahuli sila, hindi naman sa kanila nakapangalan yung sasakyan. Ngayon, mapupunta yun doon sa, sisingilin ngayon doon sa dating may-ari ng sasakyan na wala na dito sa Pilipinas. At dahil sa magpatong-patong yun, kung halimbawa, iparirehistro mo na ngayon yung sasakyan na ito at hindi na irirehistro dahil may hit ka. Ganun po mangyari. Tulad na lamang ng isang sasakyan ko, hindi ko marehistro. Bakit? Yun daw puting plate number, hindi ko pa nakukuha. Kailangan ko pa ngayon pumunta sa probinsya para maiparehistro ko. Kailangan ko pa pumunta ng Bulacan dahil nandun yung plate number niya. O ngayon, nung nakuha ko na yung plate number, narehistro ko na. Yun, simpleng problema yun. Paano kung talagang meron kang matinding violation, sunod-sunod na violations doon sa isang sasakyan na yon at lumaki na ng lumaki, ang babayaran mo, nako. So ang mangyari, parang phase out, phase down, or anong gagawin natin? Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.